Hello, what's up? Your best here. Mayroon ka na bang inaalagaang pampaswerte sa tahanan? Pampaswerteng pinaniniwalaan natin na makatutulong sa atin na maghatak ng swerte, kasaganaan at karangyaan sa buhay. Subalit narinig mo na ba ang pampaswerteng kung tawagin ay Lucky Palay? Opo, Lucky Palay sapagkat ito ay isang bugkos ng mga butil o bunga ng palay at pininiwala ang isang epektibong panghatak ng swerte sa bawat tahanan. Kaya naman halika at ating alamin kung papaano nga ba ito gagawin at papaano nga ba ito gagamitin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Palay o bigas, isang bagay o halamang simbolo nga ng kasaganaan, maayos na kalusugan at masayang pamilya. Una na ngang dahilan ay sapagkat dito nga sa atin sa Pilipinas, bigas o kanin ang siya nating pangunahing pagkain. At kung wala ngang bigas, ay tiyak na magkakagulo sa bahay, magugutom tayo at walang lakas sa araw-araw. Subalit bago natin pag-usapan ang Lucky Palay na ito, batid mo ba na maging noong unang panahon ay malaki na nga ang ginagampan ng papel ng bigas o palay sa ating mga ninuno? Ang bigas ang siyang pinakaimportanteng pagkaing laman ng bawat bahay o tahanan. Maingat nila itong itinatago sa maayos na lagayan upang hindi agad mabasa o kaya ay masira. Marapat raw na malalim ang lagayan ng inyong mga bigas dahil simbolo ito ng patuloy na kasaganaan. Alam nyo bang sa ibang bansa nga, dito sa Silangang Asya, ang kasambahay raw na nahuling inuubos ang huling laman ng lagayan ng bigas ay inaalis o sinisante sa serbisyo dahil ito raw ay isang malas at masamang simbolo sa tahanan. Ang butil rin ng bigas ay siyang sinasaboy o isinasabog sa mga bagong kasal upang maging masagana at masaya ang kanilang magiging pagsasama. Kung kaya naman, talaga ngang napakahalaga ng kanin o bigas o ng palay sa ating mga tao. At dahil nga sa nauso na rin ang pagsasabit ng mga bagay-bagay tulad ng pangontra, pantaboy ng kamalasan at mga pampaswerte sa tahanan, isa nga ang bugkos ng palay o ang Lucky Palay sa mga bagay na pinaniniwalaang mahusay na maghahatak ng swerte at kasaganaan sa ating pamilya. Kumuha ka lamang ng 13 piraso ng tangkay ng palay at ito ay itali ng pulang sinulid o pulang tela. 13 sapagkat upang ang 12 buwan ng isang taon ay maging masagana at +1 upang ito ay lumabis pa sa inaasahan. Maaari mo itong isabit sa taas ng pintuan sa gawing silangan na siyang sinisikatan nga ng araw. Gaya ng mga ibang pampaswerte, ang palay na ito o ang Lucky Palay ay magsisilbing koneksyon ng inyong tahanan sa kalikasan upang mas maka-attract ng maraming kasaganaan. Ikaw, ano ang mga ginagamit mong pampaswerte sa bahay? Subalit, lagi pa rin po nating tatandaan na ang mga pampaswerteng ito ay pawang gabay lamang. Manalig sa Diyos, magsipag at magsikap sa buhay upang makamit natin ang mga hinahangad sa buhay. Mutya ng bigas o palay, gaano nga ba katotoo? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang sinasabing gamit o mutya na makukuha raw sa bigas.
Ano nga ba ang mga taglay nitong bisa at paano ito makukuha? Ang bigas ay isang uri ng butil na mula sa hanay ng mga halamang damo na kung tawagin ay Oryza sativa. Malaking bahagi ng mundo ang kumukonsumo ng bigas, lalo na nga dito sa atin sa Pilipinas, na bigas ang siyang pangunahing kinakain. Bago ito maging isang masarap at mabangong kanin, ay maraming proseso ang kinakailangan nitong pagdaanan. Nag-uumpisa ang lahat sa pagpupunla at pagtatanim, at ang pangangalaga rito hanggang sa ito ay mamunga. Susunod dito ay ang pag-aani at pagpapatuyo ng mga butil ng palay hanggang sa ito ay maaari nang ipagiling o bayuhin, o ang isang makalumang pamamaraan ng paggigiling. Bago lubusang maging bigas na karaniwang nabibili na nga natin sa mga pamilihan. Subalit alam nyo ba na dito sa atin sa Pilipinas ay pinaniniwalaang ang bigas o palay ay nagtataglay rin ng isang mutya, na kung masusumpungan at makukuha mo ay magbibigay sa iyo ito ng pambihirang lakas ng pangangatawan upang hindi ka kaagad-agad mapagod. Hindi ka rin madaling dadalawin ng gutom kung tangan-tangan mo ang mutyang ito. Ang mutya ng bigas ay hindi gaya ng iba pang mutya na mabisa rin sa mga negosyo at pampaswerte. Subalit, papaano nga ba ito makukuha? Naranasan mo na ba o naka-experience ka na makakagat ng isang matigas na butil habang kumakain ng kanin? Maaring ito ay isa ng mutya ng bigas. Ang mutya ng bigas ay butil ng palay o bigas sa anyo ng isang bato na hindi kaagad-agad nababasag, di gaya ng pangkaraniwang butil ng bigas. Mas mainam na ito ay makuha sa mga bagong bayo o bagong giling na palay. Subukan itong ilagay sa katas ng kalamansi at kapag ito ay gumalaw o bumula, may buhay ang nakuha mong mutya. Ibalot lamang ito sa pulang tela, ingatan at huwag na huwag ipagyayabang. Maaari mo itong gamitin sa pang-araw-araw na trabaho o sa pang-araw-araw na buhay. Tandaan na hindi lahat ay maaaring makasumpong ng ganitong mutya. Iyon lamang mayroong malinis na hangarin at kalooban. Hanggang dito na lamang at sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.